Yung mga destabilizers, mga kababayan dito sa ating bansa, nagrereklamo po. Bakit niya Mr. Maravillas nagrereklamo? Ginigipit daw sila kasi may plano na naman po pala na maglunsad ng peace rally sa Bulacan. Ayaw daw bigyan ang permit. Ngayon, ang akusasyon sa ating administrasyong Bongbong Marcos, mga kababayan, ginigipit daw sila, sinosuppress yung kanilang karapatan ng malayang pamamahala. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mahayag. I-destabilizers nga kayo ang karapatan ng mamamayan. May hangganan po siya. There is limit in every right. Yung objective po ninyo to destabilize this government. Ba't kayo bibigyan ng permit na ang intensyon ninyo manggulo? Di ba? Ang pangalan ninyo sa inyong rally, peace rally. Pero ang intensyon ninyo manggulo. Anong klaseng peace rally yan? Una yung mga ginawa ng grupo ninyo, prayer rally kuno. Pero yung prayer rally, naging pagmumura. O ngayon, because of criticism, galing sa mga mamamayang Filipino, kini-question yung prayer rally ninyo na ang laman, lahat pagmumura, politika, tinanggal ninyo yung title na prayer rally. Tinawag ninyong peace rally ngayon. Pero ang intensyon ninyo, manggulo, destabilize the government. Paano bibigyan kayo ng permit? Ayan, report dito mga kababayan, no? Makialam, maisog sa Bulacan, ginigipit. Sige, balubagi ninyo. Yung ating peace and order dito sa ating bansa, maganda na, based sa report ng Philippine National Police, kasi very effective yung crime prevention campaign ng ating pamahalaan, pati yung drug campaign po, very effective. Kayo na lang yung natitirang ng gugulo. Ano niya, Mr. Maravillas, yung ebidensya mo na bumaba yung ating crime index? Nireport pa lang natin kahapon. At ngayon nga po, napakaganda yung balita ngayon mga kababayan. Kasi based sa balita ng Presidential Communications Office, umabot na sa 32 billion pesos worth of illegal drugs ang nakukumpiska ng ating mga authorities. At yung crime index natin, bumaba up to 63.79%. Yan po. 63.79% yung decrease ng mga krimen sa ating bansa. Yung pagnanakaw, physical injury, robbery, rape, murder, carnapping, and homicide. 63.79% decrease. So bumaba na po yung crime rate sa Marcos administration as compared po sa previous administration ni Mau Diggs. Nakita ninyo, mga kababayan, more than 3 times po yung pagbaba sa crime rate. Tapos sabi rito, yung kampanya laban sa illegal drugs, mga kababayan, nag-result sa 32 billion pesos worth ng illegal drugs ang nakumpiska po. So napakaganda na po ng takbo ng ating bansa. Taliwas doon sa claim po ni Inday Sara na bumabalik po yung problema natin sa druga. Yan ang sabi ni Inday. Tahimik na po yung ating bansa. Ang nanggugulo na lang po sila. You see? Yung grupong maisog na lang po, yung mga taga Pinta Kingdom, ang natitira na nanggugulo dito sa ating bansa. At yung mga kaso po, mataas yung solusyon sa mga kaso. Ang hindi na lang po na huhuli yung mga kakampi, kalyado ni Mau Diggs, si Bantag, si Tebes, si Pacquiao.
Yung mga big fish, mga kababayan. Kasi nagsisipagtago na. Sabi nila noon, nang binubuo pa lang yung kaso, basta niya ma-file yung kaso, we will face the music. Ayun. Nang ma-file yung kaso, may warrant of arrest, nag-disappear. May ganon, mga kababayan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story na mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Kahapon nga mga kababayan, may mga foreigners po kaming client. Si Noah. Ito si Noah. Yan. British po sila. Ito naman si Cameron. Yan. Nagta-travel po sila all throughout the world. Inapadaan po sa gym. Nag-gym po sila sa amin. Kita ninyo? Pero ngayon, pabalik na sila sa Manila and will travel to Singapore, Indonesia, Australia, Vietnam. Basta't iniikot po. 5 months na po sila nag-iikot sa buong mundo. Mga British po sila mga kababayan. At napakabata pa, 23 years old lang po. Talagang iba po ang ibang lahi po. Mga Westerners. Ang babata pa pero malalakas po ang loob nila. At siyempre may kwarta. Di ba ba? Inapadaan kahapon sa amin. Nagpa-condition muna. Nag-workout sila mga kababayan. Siyempre tuwang-tuwa sila kasi yung mga gamit namin brand new. Ayan ba? Mga brand new siya. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, sa mga cancer patients, mainam po ito. Hindi ma'am siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Yan po yung mga legit naming negosyo. Hindi tulad doon sa mga vloggers na DDS, asa lang sa mga politiko na mga sponsors nila. At sa GCash, kaya malabo po yung mga akusasyon sa atin na bayaran tayo ng Palasyo Malacanang. Tapos yung monthly niyan, mga 50 or 30 to 50,000. Sabi ko nga po mga kababayan, yung pang-shopping lang ni Mrs., payat yung 50,000. Hindi ako magtsatsaga sa ganyan pong payula. Itong mga DDS, pag hindi sa kanila kampi, bayaran. Kaya po, sabi ko nga po, mag-prodigs Inday China na rin kay ako para masama-sahanay na mga malilinis na vloggers at di bayaran. Nung sumusuporta ako mga kababayan kay Maudigs noon, walang
walang naninira sa akin na nagsabing bayaran. Kahit yung mga dilawan po, hindi ako ina-accuse na bayaran. Kahit lagi ko pong nasasagasaan sa ating mga komentary nang umalis ako mga kababayan sa pag-support kay Maudigs. Kasi sumubra. At nagsuporta tayo sa kampanya ni President BBM. Ayun, naging bayaran na tayo. Diba? Nung kakampi tayo nila, walang mag-akusa sa ating bayaran. Nang naging Bongbong Marcos tayo, kasi dati man tayong sumusupport sa tatay pa niya kasi sila po yung may maayos na pamamahala. Siniraan lang ng siniraan po ng mga dilawan. Ayun, naging bayaran na tayo. Yung mga DDS vloggers nga po. Tingnan ninyo yung kanilang background. Di ba lahat kaduda-duda? Wala man mga legit na buhay. But anyway, naintindihan natin. Sabi nga po, haters will always hate. Tama ba? O ngayon, balikan natin itong mga balita dito kasi nagbabalo-bagi na naman. Gumagawa-gawa na naman sila ng kwento nila na ina-accuse yung ating administrasyong Bongbong na bumabalik sa pagiging diktadorya. Kasi daw, sinusuppress, ginigipit yung kanilang malayang pamamahayag. Hindi man po malayang pamamahayag yung ginagawa ninyo. Destabilization. Napakalinaw po. Yung mga utterances ninyo ng patron ninyo, malinaw na destabilization. Gustong gatungan yung armed forces, yung PNP, na mag-alsa, gustong magkodita, gustong lusubin yung Palasyo Malacanang, tinitreten yung mismong buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, gustong itulad kay Mussolini, kay Rabanov. Anong tawag mo doon kung hindi destabilization? Tapos sasabihin ninyo, ginigipit kayo. Ba't kayo bibigyan ng permit ng ating mga local authorities dyan sa Bulacan? Sinasabi ninyo, tinatakot ng Palasyo Malacanang. Siyempre, may pananagutan sila, yung mga local officials, yung local PNP. Paintulutan ba yan ng mga authorities natin na alam nila ang intensyon ninyo mag-destabilize? Yung programa ng ating DILG is crime prevention. Sa titulo pa lang po ng inyong rally, Maisog Rally, matatapang kayo. Maisog Rally sa Bulacan, ginigipit. Ba't kayo bibigyan ng pagkakataon na makapanggulo? Di ba? Sinasabi ninyo peace rally, pero hindi man po peaceful yung ginagawa ninyo. Panggatong ng kaguluhan, pati yung PNP gusto ninyong idrag sa politika ninyo, pati yung armed forces. Ito, pakinggan natin mga kababayan yung interview sa kanilang leader tungkol sa plano na magsagawa po ng Maisog Rally sa Bulacan na sabi ginigipit daw sila. Ayun po. So organizer siya. Yes, oo, siya yung organizer ng TAPS Coalition. Itong mismong rally, no, partner? Rally. Yes. Okay. Sige, si kapartner Ver Santos nasa ngayon. Magandang hapon po Yan, sa inyo, report po. kapartner Ver. Yes po, ma'am. Sir, good afternoon po. Ayan. Ang unang-una kong tanong, ano ibig sabihin ng maisog? Ba't maisog ang tinawag dito sa rally na ito? Maisog po is a Visayan word na ibig sabihin po ay brave, matapang. Brave. Matapang. Ang tawagan na ito ay voluntary. Wala po sa pilitan. So, it is involving kung sino yung mga may isog o yung Yan po yung ini-interview. Wow. Yan ang leader. Sitwasyon po. Yes. Bata pa si Ber. At linawin din natin na partner Ber Ber na Santos. itong Maisog Peace Rally na ito ay hindi ito kumbaga hindi ito paglaban sa ating pamahalaan ngayon. Baka akala Hindi daw paglaban sa pamahalaan. Kinakalaban natin. Parang subversibong grupo, no? Hindi daw kinakalaban. Tinawag nga ng Maisog Rally ng dating Pangulong Maudigs na bangag.
adik, pinapag-resign. Pag hindi, tinitreten nilang matutulad mga kababayan kay Mussolini, matutulad kay Rabanov. Ay, tingnan na lang ninyo kung ano yung nangyari sa kanila. They were killed. Tinitreten yung ating Pangulong Bongbong Marcos na matutulad sa kanyang tatay. May peaceful na ganong rally. Napakasinungaling ng mga taong ito, mga kababayan. Tapos si Maudix nagsabi, hindi man na niya ako kontra sa Marcos. Ganon mga kababayan sila. So makikita ninyo na bali-baliktad yung kanilang mga sinasabi po. Hindi daw sila anti-government. Ito po, hindi po ito paglaban lang dahil sa kasalukuyang administrasyon. Kasi natutuwa po naman, nandun kami nung Davao Rally, yung umpisa po ng January. Natutuwa po kami kasi nakita po namin doon si Senator Amy. So napansin namin na hindi po ito talaga... Nandun daw si Senator... Hindi daw anti-government kasi nandun daw si Senator Amy Marcos nung Davao Rally, sabi po nitong si Ber Santos. Di ano niya, Mr. Maravillas, kasi dikit ng dikit doon si si Amy Marcos, ng kapatid ng ating Pangulo. May special mission kasi po si Amy Marcos. Kaya dikit ng dikit sa mga Duterte. Di ba sabi ko sa inyo, natuto na sila noong panahon mga kababayan ng kanyang tatay na hindi nila agad na discover na pati yung Palasyo Malacanang pinasok ng mga ahas. So ngayon, di ba may kasabihan tayo na kung gusto mo na di malusutan ng kaaway, you have to keep them closer than your friends. Hindi ba narinig na ninyo yun sa akin na lagi kong kinukot? Keep your friends close and your enemies even closer. Ganun po. So, tuloy natin yung sinasabi nitong leader nila, regional coordinator dito sa Maisog Rally sa Bulacan. Rally na yung panawagan po ng TAPS, yung ating pong sinusulong dahil nga po sa dami ng mga issues na lumalantad na, pero parang wala nangyayari o walang pag-usan. Pero Ber, mukhang dumaan yata kayo sa butas ng karayong, parang ang dami yung mga na-encounter bago finally kayo ay napagbigyan. Paki-share mo nga yung kwentong pinagdaanan ninyo dyan sa inyong paghingi ng permiso. Sobrang paghihirap po talaga. So ginigipit daw sila, pinahirapan para lang makakuha ng permit para sa kanilang Maisog Rally. Kaya siyempre, ang gagawin ng mga authorities ay sisiguraduhin na yung mga requirements for security ma-meet po nila. Tama po? Kasi alam ng ating mga authorities na ang intensyon nila manggulo. Destabilization nga. Ito pong ginagawa namin, ulitin ko po, volunteer lang po kami. Wala po kami suweldo dito, pero dahil na po mahal natin yung bansa natin, kaya nandito po kami. Mahal daw yung bansa. Dahil sa anong minahal ninyo yung bansa na yung leader ninyo, wala man ngang sinasabi sa bullying na ginagawa ng China sa atin dito sa West Philippine Sea. Bagkos gusto pang gawing province yung ating bansa. Tapos ang slogan ninyo, mahalin ang Pilipinas. Baliktad po. Tapos gagamitin ninyo yung rally para lasonin yung isipan ng mga Pilipino na yung ating Pangulong Bongbong Marcos sinusubo yung ating bansa sa gera. Yun ang linya ng kanilang mga propaganda po. Kinakaladkad daw ng ating Pangulo sa gera, proxy war. Wala pong maisog. With China. Mananatili. And America. Po na mapapariwara yung pinabukasan kung wala pong tatayo. All started po nung March
Start na po kaming makipag-coordinate sa mga LGU. Iba po pala, kaya po Bulacan ang napili dito sa Luzon. Kumaga yung leg po ng Luzon, Bulacan po yung unang napili dahil historical significant po dito sa Bulacan isinagawa yung kauna-unahang pagbuo ng konstitusyon ng Pilipinas at the same time itinatag po yung kauna-unahang republika kung saan tinatamasa po natin ngayon yung pagiging malaya. Lahat baligtad yung sinasabi nila. Dito anya sa Bulacan tinatag yung unang republika at yung revolusyon nagsimula. Pero yung nasa likod ng kanilang maisog rally, gustong gawing province na lang ng China, yung Pilipinas. At hindi po pumapalag sa pagmamalabis, bullying na ginagawa sa atin ng China, bagkos binarkada nila habang inahayaan nila yung pagsasamantala ng China sa atin. Di ba baliktad po? Kasi naman niya, Mr. Maravillas, talagang baliktad yung pag-iisip ng kanilang patron. Yes, so... Lahat baliktad yung sinasabi po. Pero partner, yung bang, kasi diba meron na rin maisog rally na ginawa sa Cebu, meron sa Davao del Norte. Kayo rin ba ang nag-organize nito? Or you're just particularly concerned on this rally sa Bulacan area? Actually, ma'am, ang task coalition po is nagsisirculate po all over the Philippines. Meron po tayong mga regional na coalition. At yung pong nagawa po dun sa Davao, mga Davao po sila, nagtulong-tulong po yung mga volunteers natin doon. Tapos, Visayas naman po sa Cebu, yun naman po mga kababayan po natin nandoon na-initiate. Ayan pa. Tapos, dito sa Luzon, yun. po active sa Luzon, po direct nearby provinces and region ay makikiisa na din po on Sunday, April 28. Sa Sunday po siya. Ngayon pala. Natin sa hamon ni Speaker Alvarez na bakit ang Luzon wala bang itlog. Si Alvarez po, mga kababayan, na gusto ngang pakasuhan ng inciting to sedition, rebellion, and papaimbestigahan na po siya sa Congress. Pag-resume po ng sesyon bukas na yata yung pag-resume ng session ng mga congressmen. Iisasalang yata sa Ethics Committee. Sabi nga natin, dapat siguro expel kasi seditious po, mga kababayan, yung kanyang mga ginawa. Tapos sasabihin ni Alvarez, sorry niya kasi naging emotional lang daw siya. May ganon. Ipakita na nahuli man, mahirap man yung pinagdaanan. Hindi po lahat ng taga-Bulacan ay walang itlog. Ang mga naisog po ng Luzon ay may itlog. So gusto nilang ipakita daw na ang mga taga-Luzon may itlog. Ganon kasi challenge daw sila ni Alvarez. Para manindigan. Knowing Bulacan na kumbaga lalawigan ng maraming bayani ang Bulacan. Lalawigan ng mga bayani. Tapos, ayun na po, kaya po gustong bilogin yung isipan natin, mga kababayan, na yung kanilang ginagawa, itong maisog rally, is a heroic act. Ibaliktad po Ito yung movement, mga kababayan, ng mga Huda sa ating bansa. Paano naging hero yung mga Hudas po? Yung mga Hudas, yun na yun ang gusto, mga kababayan, nilang kilalanin nating hero. Saan kapulutin yan, mga kababayan? Yan ang gusto nilang palabasin. Yung Malolos po yung una namin in-approach para ayusin yung schedule. Kasama pa po namin yung national organizer, personal po nakausap yung mga nasa LGU, at ganoon din po sa provincial LGU natin sa Malolos para namin po yung dalawang malaking lugar na public place, yung po yung Bulacan Sports Complex or yung Malolos Convention Center. Kaya po nagkataon, every time na bibigyan kami ng schedule, pagtalikod namin, sabihin, meron na palang conflict, meron na conflict. So, yun yung nagiging... So, nahirapan daw sila kumuha ng permit kasi parang pinapaikot-ikot lang sila.
pagdating ng oras, sasabihin na may nauna na sa kanila. Ibig sabihin, dininay sila. Kaya sinasabi nila, ginigipit yung kanilang rally. Madalas na problema ninyo, kaya sinasabi parang may harang lagi, diba, no? Sa amin naman po. Siyempre, mag-iingat po yung mga LGUs kasi alam nila na magugulo sila at ang intention is to destabilize the government. Isusubo ba ng LGU yung kanilang reputasyon doon? Siguro, we understand na dahil nga iba yung administrasyon ngayon. So, yung mga nasa LGU... So, ina-accuse nila na papunta na tayo, mga kababayan, sa pagiging diktador. Ang ibig sabihin nila, hayaan lang sila na manggulo sa ating bansa. Di ba? They have no choice but to protect their constituents. So dun po sa part na yun, inunawa po namin yun. Pero having lawyers, having bishops within the circle po ng conveners, ay binasa po natin, pinag-aralan po natin yung nakasulat sa Batas Pambansa 880. Yun po yung act na binibigyan po ng karapatan at kalayaan ang sino man o ang grupo. So may kasama na pala silang obispo. Di ba? Alam naman po ninyo, yung kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga Marcoses, laging may kasamang church. Para magkaroon ng malay. Nung tatay ni President Bongbong Marcos, yung mismong pasimuno ng People Power, si Cardinal Z. Yung pamamahayan. So, dun po, kailangan po ng permit pagka sa mga public case, kung po sa LGU. Pero, kung makakakuha po ng private place, ang kailangan lang po ay... pahintulot ng may-ari ng pribadong lugar. So, bakit naman na niya, Mr. Maravillas, yung bishop, di ba? Yung church, pinagmumura ni Maudigs. Yan nga po ang di natin maintindihan ngayon. Pati yung Santo Papa nga. At galit na galit sila sa AJK ni Maudigs noon. Pero ngayon, may kasama silang bishop. Yan ang malalim na laro po ng simbahan na dapat ninyong diskubrihin. Pag may mga kaguluhan po, ay sabi ko sa inyo, laging may kwan sila. May footprints. Alam ba ninyo na gano'n? Pero having lawyers, having bishops within the circle. Mula sa parang yung naka-uniform siya na kulay asul. Ano bang kinapapalooban nitong coalition na ito? Actually po ito pong coalition is a diversified coalition. Wala po kami iba-pera po dito. Yes. Pero nagkataon po na ito pong ating minamahal na mga convenor ay galing sa iba't ibang sektor na nakikita nila yung buka ng mga crisis na suliranin po ng bansa. At sila po yung kinonvene namin. Sila po yung hiningan po natin ang payo. Ano ba yung makikita nila? At kung ramdam nila na kailangan manawagan sa taong bayan, kaya po nabuo yung koalisyon para magkaroon ng balancing representasyon. Kaya tayo magsasaka, ano yung mga ibaing nila na hindi na natutugunan. So, yan po mga kababayan ang pinaplano na naman po nila na panggugulo. And sabi ko nga po, hindi man yan gagalaw without funding. Yung pag-organize lang po, mga kababayan yan, yung sound system, yung paghakot ng mga tao, yung sa food nila, yung sa renta ng mga buses. Tingin mo niya, Mr. Maravillas, saan galing yung pondo? Tingin ninyo. Alam naman ninyo kung saan ang kiling ng mga grupong ito. Mga pro-China po itong mga movements na to, na ang intention po, iluklok si Inday, ipalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang binubuo nilang, ang narrative po nila ay sinusubo po sa gira. Ipapahamak ng ating Pangulong Bongbong ang ating bansa. Huwag kayo pong magpaparapaniwala dyan. Pinasubo na tayo noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Pinalayas nila yung
military bases po dito ng mga Amerikano. Kasi daw po, ayan, the same line of argument in propaganda. Magiging magnet daw po mga kababayan ng gira. Ayon, nang palayasin ng mga senador yung military bases po, biglang umabanti yung China. Alam na ninyo kung sino nang nasa likod. Kasi nga po, mga left-leaning, di ba? Na-infiltrate mismo yung ating gobyerno. The rest is history. Kaya wag nat kayong magpapaulit pa sa panloloko po nila. So going back mga kababayan, doon sa napaka-effective na drug campaign as compared sa previous administration. Ito po yung balita ngayon. Kaya walang katotohanan yung mga pinagsasabi ni Inday. Bumalik na tayo anya sa pagdami ng krimen, ng droga. Dapat niya yan ang focus. Napaka-effective po yung kampanya ng ating Pangulong Bongbong. The Philippine National Police reported the intensified campaign of President Bongbong Marcos against illegal drugs, seized almost 32 billion worth ng illegal narcotics from July 1, 2022 to April 21, 2024. Nakapagtala po tayo ng almost 32 billion worth ng seized drugs. Sabi po ni PNP spokesperson, Police Colonel Jane Fajardo. Kasama dyan sa 32 billion worth yung nabanggit po ng ating CILG nung nakakuha po tayo ng almost 990 kilos noong October 2022. Pati na rin po yung more than 500 kilos ng shabu noong March 2023 na may naaresto rin po tayo dyan. Isang Chinese national at recently po itong April 15 sa Alitagtag, Batangas kung saan nakasabat po tayo ng 1.4 billion worth ng illegal drugs. Parang mali siguro to. Sabi, dati 13 billion ito eh. Tapos, nang i-check yung value, mga 9 billion na lang po. Baka namali lang yung pakagawa ng report ng PCO. Oh, mismo yung PNP, mali yung data. 9 billion yon, dati 13 billion yung sa Alitagtag, Batangas na naging controversial kasi pinagdududahan na baka scripted lang. Sa kabagitan niya, dineclare siya 13 billion. After 1 day or 2, 9 billion na lang, sabi ng paliwanag ng PNP. Kasi naman niya, pinipilit ninyo kami na maglabas ng estimate. Magkukulit yung media, hindi pa man niya na inventory ng maayos, kinikilo siya, isa-isa. Kaya yun na niya yung nangyari niyan. Ayun, pinagdudaanan ng mga critics po na baka itinakbo na yung iba, binawasan. May ganun mga kababayan. So sabi po ng PNP na they're carrying out its anti-illegal drugs campaign through a holistic approach na pinamumunuan ng ating Pangulong Bongbong at sa ni DILG Secretary Abalos. Ayon kay Fajardo na ang tutok nila ay intensified demand reduction drive through the BIDA program by constructing more rehabilitation centers including those based in communities. Hopefully, anya yung atin pong mga na-involve po, yung mga tinatawag po nating person who uses drugs po ay maisama po natin doon sa tinatawag nating reformation and wellness reform program para hindi na po sila bumalik doon sa mga dati nilang illegal na maling gawain, sabi po ni Fajardo. The DILG has seen an improvement in the 28,000 barangays recorded to be drug-cleared in over 6,000 barangays, drug-free na po. Our local government units implemented community-based drug rehabilitation program with 1,534 LGUs recorded to have their own community-based drug rehab, sabi po ni Secretary Abalos. So these community-based drug rehab programs have already produced 182,846 graduates from the program and 8 of them to be integrated back to their communities. Di ba nakakatuwa po? Walang tukhang-tukhang, walang ijiki-ijiki, bloodless po. Doon nagagalit yung yung mga DDS kasi nalampasan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ginawa ng kanilang patron
At yung paglaban po sa droga, sa tamang pamamaraan, may pagrespeto sa human rights. Nasasaktan sila sa ganung mga balita. Di ba? Gusto nila tularan yung previous para damay-damay sa ICC. May karamay po si Maudix. So sabi dito, various intervention in fitness programs were also provided to cover 20,000 current enrollees in DILG's community-based drug rehabilitation program, sabi po ni Abalos. The DILG is also incentivizing communities to fight drug abuse. He said, adding 14 LGUs were given special awards for their community-based rehabilitation. Similarly, 246 local anti-drug abuse councils were given award for their exemplary performance and their mandate in roles in the communities. In terms of law enforcement, Abalo said, they also want to ensure that illegal drug use perpetrators go to jail. So may balance po, holistic nga po, mga kababayan, and positive yung approach ng pag-address ng problema po sa illegal drugs dito sa ating bansa. Ayas na ayas po, kaya yung krimen po na bawasan. Walang katotohanan yung statement po ni Inday na nagbalik tayo sa droga at dumami yung crime incidents po. More than 3 times yung pagbawas, mga kababayan, sa crime index, crime rate pala sa buong bansa as compared sa previous administration ni Maudix. Ayos pa? Ayan po yung ating mga magagandang balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.